Ang mga reactor naman, nagbabase lang yan sa mga nakikita nila eh. Kasi ang reactor, wala naman yung reaksyonan na negative kung hindi nila nakikita sa atin. Guys, samahan ninyo ako ngayon. Pag-usapan natin itong walang kamatayang issue na medyo humaba na no? Humaba na, hindi na matapos-tapos. Ang pag-usapan natin dito itong hamon ni Kuya Brooks, ni Tito Brooks, hamon niya kay Dr. Love. Diba ito yung hamon niya So nakadalawang topic na siya, nakadalawang live na siya. Ang title niya, yung hamon niya kay Dr. Love, na sana mamili na talaga. Alam niyo po, sa totoo lang, mayroon kasing rules talaga sa Kalingap. Unang-una po, no, alam naman ng mga viewers ito, kapag hindi ka na po Kalingap, automatic po yun, mawawala na rin yung karapatan mo na i-vlog ang mga beneficiary ng Kalingap. Ang pinupunto po dito, dahil wala ka na nga sa Kalingap, ang gustong palabasin nito ni Kuya Brooks, hindi na pwedeng i-vlog ang beneficiary ng Kalingap kasi si Dalaga beneficiary ng Kalingap So guys, wag kayong mambas guys Ang topic natin na yun dito, alamin natin guys kung ano bang pwedeng gawin na matigil ang issue at hanggang saan ba ang karapatan ng scouter. Hanggang saan lang kasi kagaya nito, itong si Dr. Love, hindi naman niya pwedeng, kumbaga bukal kay Dr. Love, sinasabi niya sa live niya, hindi niya pwedeng bitawan si Beyonce kasi siya nga ang scouter niyan. Diba? Wala mga Beyonce kung wala si Dr. Love. Ito yung pagkasabi niya. Kaso nga lamang, meron kasing maging komplikado kasi dahil kagaya niyan, ang scouter nga, wala na sa Kalingap. Hindi na sila miyembro ng Kalingap. Kumbaga sila'y tinanggal na. So ibig bang sabihin doon na pag sila'y tinanggal na, putol na po ang kanilang karapatan na i-vlog pa ang mga beneficiary ng Kalingap. Kaya nga si Kuya Brooks nakapaghamon na kausapin mo. Total, kapitbahay mo man dyan, nandyan ka sa tabi. Kausapin mo. Mamili sila. Kasi ang gusto kasing palabasin ni Kuya Brooks dito, ayon sa aking pagkakaalam, ang gusto ni Kuya Brooks na kung ikay Kalingap, dapat hindi ka magpa-vlog sa hindi na Kalingap. Ito yung sinasabi ni Kuya Brooks sa pagkaunawa natin. Kaya nga, ito guys, mahabang usapin ito kasi alam naman natin na si Dr. Love, hindi man talaga nabibitawan ni Dr. Love yan, si Dalaga. Ano naman ang i-vlog ni Dr. Love? Di ba, dyan man lang, kaya nga siya sinusuportahan ng mga viewers, kaya nga siya may bagong team dahil nga dyan, dahil dyan sa beneficiary, hindi naman po pwede guys na patigilin si Dr. Love kasi nga, sa totoo lang, si Dr. Love, yun man lang talaga ang niya, pagbablog. Wala man sa ibang, sa ngayon, wala pa man sa ibang na-scout, wala man sa ibang viral, kundi yan man lang. Imagine ninyo guys, kung hindi na makapag-vlog si Dr. Love dyan, ano naman kaya ang panggastos ni Dr. Love? Paano si Dr. Love makapang-ayuda? Hindi po ba? Kumbaga, si beneficiary talaga, yan ang pinaka-bread and butter ni Dr. Love sa ngayon sa nakikita ko Kaso nga lang, itong si Kuya Brooks, pinipilit niya nga na, dapat hindi pa pwedeng, nasa Kalingap ka, tapos, ang nasa likod mo naman, hindi na Kalingap, nasa Kalingap ka, pero bakit nagpapablog ka pa sa hindi na Kalingap? Ito yung usapin Ito yung gustong tapusin ni Kuya Brooks na parang mamimili talaga si beneficiary dito. Kumbaga ito yung ni Kuya Brooks na mamili ka kung Kalingap ka, ito dapat ang gagawin. Wag i-vlog ng hindi na Kalingap. Okay lang sana kung itong sila Dr. Love hindi nga tinanggal sa Kalingap. Kaso nga inalis nga sila. So kayo mga viewers, ano po ba ang inyong nakikita? Ano po kaya ang inyong opinion dito? Kasi guys, may rules. Di ba, maliwanag naman yan na pag hindi ka nakalingap, putol na yung karapatan mo
na mag-vlog sa mga kalingap beneficiaries. Putol na yung karapatan mo na dalawin itong mga beneficiary ng kalingap. Napanood naman natin sa huling vlog. Nag-usap, nag-aayos. At sinasabi naman ni Kalingap Rab na kalingap pa ho yan, beneficiary na yan. Hindi pa yan umalis sa kalingap. Ang umalis lang sa kalingap, ang tinanggal lang sa kalingap, yung dalawa na nagbablog sa beneficiary. Ito guys ang no? Ito ngayon ang masalimuot. Kasi hindi pa pwede guys na alisan mo rin ang karapatan si Dr. Lab kasi siya ang scouter. Pinanghawakan ni Dr. Lab. Ako ang scouter niyan eh. Ako ang scouter niyan. Hindi talaga yung pwedeng bitawan. Nako. Pag binitawan niya ni Dr. Lab, di wala na siya. Sino pang susuporta kay Dr. Lab? Kung bibitawan ni Dr. Lab yan. Hindi po ba? Alam mo ang naiipit dito guys, itong pamilya ng beneficiaries eh. Kaya tuloy, itong mga pamilya ng beneficiaries, kapag nakakapanood sila ng live na nababa sila, nag-react sila. Natural man yan, naturalmente guys sa tao, na kapag ikay nasaktan sa palagay mo na napaka na yung pagkatao mo, palagay mo nababas ka na, may mga tao talaga na hindi nila makontrol ang kanilang emosyon, yung kanilang damdamin, at sumasagot. Kumbaga nagko-comment sila. May mga tao naman na okay lang, kung sanay ka na, kung alam mo na ang kainatnan, kung sanay ka na sa pambabas, okay lang na wag kang sumagot. Pero guys, masalimuot ito, magulo kasi, first time kasi ito nangyari na may isang scouter na umalis na. May isang scouter pala na inalis na sa Kalinga, pero binablog niya pa rin yung kanyang na-scout. So first time nangyari ito. So siguro sa susunod linawin na rin talaga ito, no? Dapat sila siguro i-remind na pag yung in-scout ninyo, pag kayo'y tinanggal na sa kalingap, wag nyo na pong pakialaman, dapat ganun eh. Kaso lang ito first time nangyari, walang rules na walang usapin na ganun. Kumbaga, ngayon lang ito nangyari. So mahirap, no? Si Kuya Brooks naman, maunawaan mo din si Kuya Brooks. Kasi ang gusto lang naman ni Kuya Brooks, matahimik na, alam mo, totoo lang talaga. Kaya ito ginagawa ni Kuya Brooks. Kasi gusto ni Kuya Brooks, manahimik na. Kumbaga, wag nang ma-vlog si beneficiary ng iba. Dapat ang mag-vlog dyan si Kuya Balang at si Kalingap Rab. Yun yung gusto ni Kuya Brooks na palabasin. Kaya nga siya naghamon kay Doc Lab, nakiusap. At ang kagandahan pa guys, no, sa ngayon, may offer pa si Kuya Brooks. No? Guys, FYI lang ha, si Kuya Brooks, kapatid niya ni Kuya Bal. Tsuhi ni Kalingap Rab. Naturalmente guys na isa yan sa mga mag-react din talaga kasi nga matubang man yan. Siyempre pag nakita niya na nababas na si Kuya Bal, nababas na si Kalingap Rab, magkadugo yan, alangan man lang hindi yan mag-react. So mag-react talaga si Kuya Brooks. Kaya mangingialam talaga si Kuya Brooks, kahit naman siguro sino guys. No, pag kapatid mo na nababas na, pamangkin mo nababas na, magsasalita ka din. So, may punto rin si Kuya Brooks. Sa kabilang banda naman, si Dr. Lab, pinanghawakan niya, may punto rin siya. Ako ang scouter eh. So, saan natin ito guys ilalapit? Kung baga, magkabilang panig, nagbabakbakan. Sa politics nga, di ba? Pag sa politics, pag walang makapagbigay linaw, nilalapit nila sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema, ang final magdidesisyon, ang final arbiter, ang final na magpapaliwanag na ito ang tamang ito ang tama. So doon po talaga lalabas. Dito kasi guys, wala pa eh. So sino po ang magdedesisyon dito? Siyempre antayin natin si Kalingap Rab or si Kuya Bal. No, na si Kuya Bal ang pinaka-Supreme Court dito na magbibigay po ng linaw sa lahat ng mga haka-haka. Sa ngayon, siyempre, ang kabila sasabihin tama sila. Ito namang sa side ni Kuya Brooks, sabihin naman na, tama kami. Kasi kami, kalingap kami. Yun namang kabila, sabihin naman, hindi. Ako ang scouter dyan, may pinanghawakan din ako. Kaya nga sabi ko, dapat mayroon na talagang idudulog na natin ito na siya ang pwede maglinaw sa lahat. Hindi po ba? Siya maglinaw na, ganito, ganon. No?
para matapos na. Kasi sa ngayon guys, nako, hindi nyo talaga pwedeng pilitin si Dr. Lab na sundin ang gusto ni Kuya Brooks. No, hindi po pwede yun. Sumasagot na nga si Dr. Lab. No, si Kuya Brooks naman, maganda naman yung offer ni Kuya Brooks na pwedeng bumalik si Dr. Lab. No, maganda offer ni Kuya Brooks, pinapabalik si Dr. Lab sa kanyang live. Di ba napanood nyo naman, sabi niya, pwede ka naman bumalik sa Kalingap. So, ang offer lang dito ni Brooks, kung gusto bumalik, welcome naman, para manahimik na. Kaso lang, hindi man din talaga babalik si Dr. Lab. Mukhang nakapag-desisyon na yung mama na ayaw na niyang bumalik. So, saan ba hantong itong usapan ito? Sino po ang mag-final say nito na final say dito na di po ba? Kasi ito nga ang usapin natin dito guys. Ito na si Dr. Kuya Brooks versus Dr. Lab na eh. Ito ang usapin eh. No? Silang dalawa na dito, hindi nakasama dito yung beneficiary. Kaso lang, hindi man pwedeng, kasi nga, pag ikunik-kunik mo yan, aabot pa rin sa beneficiary. Di po ba? Si Kalinga Prab, nagsalita naman na rin. Di ba, sabi ni Kalinga Prab. So sana, sana maayos. Kasi nga, tandaan ninyo guys, tandaan ninyo, ang mga reactor, gumagawa man lang yan ng reaksyon. Kung ano yung nakikita. No? Wala man kaming reaksyonan kung wala kami nakikita ng mga vlog, mga live. Di po ba? So guys, salamat po sa inyong lahat. Dito po magtatapos ang ating maiksing reaction. Patungkol lang po ito sa hamon ni Kuya Brooks kay Dr. Lab. Ayan, salamat sa inyong lahat. God bless.